Bilang mga Pilipino, likas sa atin ang pakikisama. Makikita ito sa simpleng pakikibagay, pagtulong sa kapwa, at pagpapanatili ng magandang samahan sa pamilya, kaibigan, at komunidad. Ngunit hanggang saan nga ba ang pakikisama? Kailan ito nagiging mabuti at kailan ito nagiging mahirap para sa isang tao? Sa dokumentary na ito, susuriin natin ang konseptong pakikisama, the Filipino way of belonging, at kung paano nito hinuhubog ang ating relasyon, desisyon, at pagkakakilanlan bilang Pilipino. Bilang estudyanteng leader sa ating paaralan sa Cotabato State University, importante yung pakikisama. Hindi lang sa pangsarili ko, kundi para makisalamuha sa ibang tao because at first, really have to see ano yung meron sa paaralan natin at ano yung merong ang kaugalian na meron tayo dito. Kumbaga tayo, pag nandoon tayo sa isang lugar, sa isang espasyo, kailangan makisama tayo. Kailangan natin gawin, kailangan natin sundin, kailangan natin makisama for us to be able to really grow and to fit in and to belong doon sa espasyo na kung meron tayo. At yung sa tanong na ano yung ang connection niya sa paaralan at sa paano tayo nagiging parte ng classroom natin kasi bilang isang mag-aaral, importante sa atin na magkisama tayo sa isang grupo kasi hindi natin pwedeng sarilihin lahat. Balikan natin yung sinasabi natin, no man is an island. Kailangan natin ng katulong, kailangan natin ng kasama. Kung hindi natin maiintindihan ang salitang pakikisama, maaari tayong maging mag-isa sa lahat ng hamon ng buhay. Hindi lang sa loob ng paaralan, hindi lang sa loob ng klase, kundi sa labas din ng paaralan at ang komunidad. So kaya bilang isang mag-aaral at scholar ng bayan, kailangan isa sa mga values na kailangan natin ng i-uphold yung pakikisama para mas maintindihan natin at malaman natin kung saan tayo at kung ano yung halaga natin sa isang espasyo ng mga kabataan. Bilang isang mag-aaral, yung gawain o kilos na nagpapakita ng pakikisama sa loob ng silid-aralan ay una yung pagpasok natin, pagbati ng magandang araw sa ating mga kaklase at sa ating mga guro. Dito nakikita natin na parte tayo. Alam natin, nakikita natin na tayo ay kasama sa kanilang grupo. Isa rin dito yung pakikisalamuha. Halimbawa kapag merong mga aktibidad na panggrupo, tayo ay nakikisama, nakikisali. Kasi minsan may mga tao na kapag hindi sila komportable, ayaw nila makisama. Pero tayo bilang mag-aaral, kailangan natin makiparte, makisama at intindihin ang bawat isa sa kung gayon mas malayo at mas maganda yung kakahinatnan ng ating gagawin. Because at the end of the day, what matters most for us is ano yung ma-build natin na relationship because of the strength of our relationship towards each other. Okay, so first and foremost, yung pakikisama is very important as a student because most especially ngayong college days. Kasi yung nga yung sinasabi nila na no man is an island. So you really have to build a relationship with other people. And one thing or isa sa paraan na makabuild ka ng good relationship with other people is yung pakikisama. I am building a good relationship with my friends, and with that parang they make my college days more easier. Yes, more easier, and yun nga, nakakatanggal din siya ng stress yung pagkisama with my friends kasi lumalabas-labas kami and after classes, ganyan. So, natutulungan din nila ako when it comes to making my school tasks. Sila yung na-ask ko, sila yung nakakasama ko. So, I think it is very important na meron kang sense of pagkisama with others. So siguro yung nagpapakita, yung mga kilos or act na nagpapakita ng pagkakaroon ng pagkisama sa loob ng paaralan is yun nga, yung you are having a good conversation with other people. Kumbaga magaan yung approach mo sa kanila
and then maganda yung pakikitungo sa kanila, and kumbaga wala kayong conflict masyado na nararanasan together with other people. I think yun yung tinatawag nating kumbaga yung mga acts that depicts that you are having a good pakikisama with other people. Magandang topic po. Ito si Faima Abdullah, taking up Bachelor of Science in Social Work, third year student. So, ang pakikisama ko sa akin bilang isang estudyante po sa loob ng paaralan at sa loob ng classroom po namin ay ang pakikitungo po sa kanila ng maayos at yun po, like understanding po na meron po kami different perspectives and opinion po, and I should respect it po. Yun po yung pakikisama. And also, actually, meron iba't ibang uri ng pakikisama. Pakikisama kung paano ka tumulong sa kapwa mo estudyante. Pakikisama kung paano ka makipag-bond sa mga kaibigan mo sa loob ng paaralan. At pakikisama kung paano ka magbigay ng respeto sa kapwa mo, sa klase at schoolmate. And for me din po, it's about respecting, it's about understanding na meron kami iba't ibang interest, meron kami iba't ibang perspective, and we should respect. For me is, if magbigay po ako ng example na isa sa pakikisama na nagagawa po namin sa loob ng aming classroom is nagtutulungan po kami when it comes sa quizzes or exams, sometimes hindi kami nag-iwan ng isa. Halimbawa, merong bagsak, and ang ginawa namin is nililift up din po namin na kung pwede po namin na tulungan or may chance na pwede namin tulungan yung kasama po namin sa silid-aralan, tinutulungan po namin. And then, another thing is, I think kapag meron pong halimbawa after quizzes or exams, kapag may mga accomplishment po kami or meron po kami natapos mga activities, lumalabas po kami, like para kumain or di kaya mag-band together po. Sa pakikisama, ang iba ay nagiging pamilya. Through the process of producing our documentary on Pakikisama, the Filipino way of belonging, our group realized that this core value is not about blind conformity, but an active, intentional pursuit of shared identity or kapwa within the academic community. This was clearly reflected in the insights of our student leader participants. Nico Gumapak reminded us that no man is an island, showing that leadership thrives on interdependence. Princess Al-Jihad emphasized how mutual courtesy and relationship building is the heavy psychological burdens of college life. And Faiha Abdullah highlighted that true collaboration is rooted in respecting diverse opinions and fostering teamwork. This experience taught us that pakikisama is a vital coping and survival mechanism for Filipino students. It challenges individualistic frameworks by proving that our academic resilience, mental well-being, and leadership are collective triumphs achieved when we actively validate each other's humanity and build a supportive space where everyone belongs.